program. Ano ho. Kasi natutuwa po ako, ilang program na yung aking na-attendan dito na gusto ko yung makita din ni Pastor at magawa namin sa church. Ano ho. Yung inyong Laborer Sunday at saka itong ginagawa niyo po. Ang daming dapat sana'y nagagaya namin. Ano po. So, ako po natutuwa talaga. Ano ho. At sana'y dumating din sa church na magkaroon ng ganitong program. Meron naman kaming program pero hindi ganitong yung ka-focused, at talagang allotted sa parents, allotted sa ating mga laborers. Yun nga ang mga preaching ko, gusto ko pang i-preach, hindi ko pa na-i-preach sa church. Oho. Katulad nung one time na ako narito nung doon sa inyong Labor Sunday ba yun o Workers Sunday ba yun? Yun ay nakatanim sa puso ko yung mga salita ng Diyos. Salamat po ng marami at salamat po uli sa pribilehiyo po na makapagsalita po sa inyo at kayo ho bigising pa. At tayo naman ho pare-parehong inaantok. Kaya kung sinong maunang makatulog, gisingan na lang ho tayo. So salamat po at purihin po ang Panginoon. Tayo po ay pumunta na sa ating salita ng Diyos. At tayo po ay magbukas ng Bible in the book of kung ano po yung nilagay sa atin. Deuteronomy chapter 6, verse 1 to verse number 9. At dyan lang po tayo iikot o magbibigay po ng tuon sa atin pong pag-aaral po ng salita ng Diyos. Okay po? Tayo po natin tumayo bilang paggalang po sa banal na kasulatan, Deuteronomy chapter 6, verse 1 to verse number 9 as stated sa theme na from our hearts to our home, God's legacy is made known. Mula sa ating mga puso, patungo sa ating tahanan, ang legasiya ng Diyos ay naipapakilala. Basahin po natin ang kanyang salita. Ako po ay sa Tagalog, nagbabasa. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin. Verse 2, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na inyong ingatan o iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng mga araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Dinggin mo nga, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. And sabi po ng 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan at mangyayari pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob upang ibigay sa iyo na may malalaki at mabubuting bayan na hindi mo itinayo. Verse 11, nais ko pong ituloy doon, ang mga bahay na puno ng lahat ng mabubuting bagay na hindi mo pinuno, mga balong hukay na hindi mo hinukay, mga ubasang at mga puno ng ulibo na hindi mo italinim at iyong kakainin o kakanin at ikaw ay mabubusog. Verse 12, mag-ingat ka nga, baka iyong malimutan ang Panginoon na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Tayo po'y manalangin, dakila po naming Diyos sa aming Ama.
Magandang hapon po, dakilang Diyos. Salamat po aming Panginoon ngayon pong hapon na kami po ay iyong pinagpala. Salamat po sa program. Alam po namin, O Diyos, na ikaw po yung pinakasentro at layunin po ng programa at nakakatuwa po na may ganito pong kaisipan sa inyong iglesia na bigyan po ng pagkakataon, ng focus, ang mga magulang, ang mga mag-asawahan, at tunay, Panginoon, na yung mga ginawa, yung aming mga narinig ay nakakapagpala ng puso, nakakapagpala sa aming buhay. At Panginoon, purihin po kayo sa inyong iglesia ang ginagamit para po sa buhay po ng bawat isang mga magulang, bawat isa po sa amin. At ngayon nga po, kami ay mag-aaral po ng inyong salita at dakilang Diyos, ang Biblia po ninyo, ang pinaniniwalaan po naming salita ninyo, ito po ang panuntunan namin. Nakasulat po dito yung aming gagawin, yung maliwanag na direksyon nyo sa aming buhay. Salamat po na hindi na namin ito hahagilapin kung saan. Hindi na po namin kailangan na maligaw pa. Ang inyong salita'y malinaw na nagtuturo sa amin kung paano po namin gagawin ang aming buhay, lalo na po sa buhay po namin bilang mga magulang. At tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong hapon, buksan niyo ang aming unawa, at Panginoon, sa tunay, pagkakatapos naman ng preaching, aminin namin sa hindi, ay nakakalimutan namin kahit yung mga puntos. Pero sana, Panginoon, yung kapangyarihan ng iyong banal na Espiritong magbigay ng malalim na konbiksyon sa aming puso, yung magpihit ng aming kalooban na talagang kami po ay maging ayon sa inyong naisin sa aming buhay mula sa inyong salita ay mangyari tuwing may pangangaral. Yes, marahil malilimutan namin yung mga laman, yung mga puntos, pero yung katotohanan na talagang nababago yung aming pananaw, nababago yung aming puso, at ito po ay lumalalim, tumitingkad sa amin, tunay, yun po yung kapangyarihan at biyaya sa pangangaral na tanging ang banal na Espiritu po ang nakagagawa. Pagpalain niyo po kami, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, patawad po sa aming mga pagkukulang at kasalanan, at Ama, ang lahat ng ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Salamat po uli sa pribilehiyo na makatayo po sa inyong harapan at makapangaral. Bago po ako pumunta doon sa mismong lesson, naalala ko lang po, habang ako po ay nanonood, nakikinig, dinadama ko yung inyong ginagawa, meron po akong isang naalaala na meron pong isang viral na interview na pinamagatan, siguro sa mga mahilig sa social media ay narinig nyo na to. The World's Toughest Job Interview. Ang interviewer po ay nagsasabi, the position we are looking to fill in is called Director of Operations. Naghahanap kami ng direktor para sa mga operasyon. At ang sabi po ay ito yung mga requirements. This is a job that requires someone who is able to work virtually 24 hours a day, 7 days a week. Ang trabahong ito ay nangangailangan ng taong handang magtrabaho halos 24 na oras bawat araw at 7 araw bawat linggo. Sino ho ang gustong mag-apply? No breaks available. Walang day off, walang break. Okay. The workload goes up and we demand with a happy disposition. Darami ng darami ang iyong trabaho at inaasahan naming masaya ka pa rin na gagawin ito. Kung malaki, siguro magkano ang sweldo nito. Mas malaki doon sa engineer ninyo ang nagpapaawit. Alala ko siya, kasi kinalala ko sa flood control ko nung biniro nung, di ba, nung huli, kaya nalala ko siya. You must be able to work standing up most or really of all the time. All of the time. Kailangan nakatayo ka halos buong oras. Yan. Constantly exerting yourself, constantly bending over, constantly on your feet. Palagi kang kikilos, palagi kang yuyuko, at palaging tatayo. Sometimes you have to stay up with your associate throughout the night. Minsan kailangan mong manatiling gising buong gabi
kasama ng iyong mga binabantayan. The position requires excellent negotiation and interpersonal skills. Kailangan mahusay ka sa pakikipag-usap at pakikipagkasundo. Okay po? Ang tanong ng mga nag-a-apply, magkano po ang sahod? Ang sabi po ng interviewer, the position is going to pay absolutely nothing. Ang trabahong ito'y walang anumang sahod. Sabi nung mga ini-interview, no one would do that, walang tatanggap niyan, that's crazy, nakakabaliw yan, imposible. Pero ang sabi ng interviewer, actually, there are billions of people doing the job right now. And they are called nanays and tatays. Sila yung ating mga nanay, particularly po, actually sa mga mothers po talaga ito. Dinamay ko lang ho kami. Madaya eh. Hindi lang din, may mga tatay din namang ganun din. Could you imagine? Kaya kayong mga nangangarap maging mga magulang, handa na ho ba kayo? Hindi ho pwedeng buhay binata pag may asawa. Tama ho ba yon? Talagang yan po'y isang malaking responsibilidad. Grabe po ang trabaho ng ating mga magulang. Grabe po ang trabaho ng ating mga tatay. So, sa mga gusto pong maging ganito, kailangan paghandaan. Kailangan ay buo ang kalooban. At kung hindi naman handa, ay wag na. Kung hindi naman kayang yakapin. So, ngayon po, ay tayo papasok po sa ating pag-aaral. At doon na rin natin kinuha yung ating title, yung theme natin, From Our Hearts to Our Home, God's Legacy is Made Known. Sino mo nagawa ng tema nyo? Sinong gumawa nito? Sino? Si flood control. Alam nyo, natutuwa kasi doon pa lang sa tema, captured niya na yung, yung laman nung verse, kaya nakakatuwa. So the title, Passing on God's Legacy from Heart to Home. Passing on God's legacy from heart or home. Ngayon po, iniisip ko kanina, marami tayong ginagawang tribute sa mga magulang at ating sinasaysa yung kanilang mga pagsisikap. Pag binubulay ko din yung buhay ko, alam ko ang buhay ng nanay ko, buhay ng tatay ko. Ang tatay ko ay isang karpentero, masipag. Wala po ako naaalala na ang tatay ko po ay huminto sa bahay. Wala akong naalala. Yung kanyo'y absent dahil may sakit, wala ho ako naalala. In my entire life, lagi yung napasok sa trabaho. Naalala ko din ang nanay ko, sa kwento niya, kabuntisanan, kabuwanan, nasa gubat o nasa bundok. Sabi ng kwento ng inay ay kahit kabuwanan, usong-usong yung kumpay, at papunta doon, dala-dala, bilang pagtuwang sa asawa, yung maiibawa sa asawa ay gagawin. And then, ang sabi ay habang sunong-sunong yung kumpay ay tulo ang pawis, tulo ang luha at the same time. Aking iniisip, tama naman po at talagang halos ng mga magulang kahit saan mo dalhing relihiyon, maging Muslim siguro, Buddhist, Hinduism, may ganyang innate na pagsisikap. Tama ho ba? Pero merong isang bagay na malaking concern ang Diyos pagdating sa ating mga Kristiyano at naniniwalang may Diyos. Meron siyang higit na inaasahan sa ating mga magulang. Actually, kahit hindi Kristiyano, yung pagiging masipag, nakita ko yan sa lahat ng mga tao, sa aking mga kamag-anak, mga tiyuhin, matututo ka talaga. Talagang grabe po ang kasipagan, yung alam yung hindi mo uunahan ng araw. Talagang grabe po. Pero aking binubulay itong Deuteronomy chapter 6 kasi alam po natin ang Deuteronomy is a repetition of enumeration of the law. At si Moses po ay nagbabanggit po ng pagpapaalaala sa mga Israelita kapag sila'y pumasok na sa Promised Land. Alam natin ang kwento, ganun po, papasok itong mga ito sa Promised Land. At kanyang pinapaalalahanan ng dapat gagawin itong mga Israelita na ito. Pero pag inyong binasa ang Bible, ang talagang main concern ng Diyos, yung kanyang concern.
hindi masyado na nakatuon sa, oy, kayo itong, inyong sisipagan ng pag-aararo ha. Okay naman yun, sadya naman yun, given na pastor yun, given na yun yung pagsisipag. Pero, yung natural nating tao, natural sa ating magmahal sa mga bagay na temporal at material. Pero ang hindi normal sa atin ay yung bigyang pahalaga yung mga bagay ng Diyos. Kaya dito ay binibigyan ng pansin po ito. Ngayon, nais ko pong banggitin itong ilang mga bagay sa akin pong panimula. The crisis of our generation. Alam kong nabalitaan niyo po ang shooting na nangyari po sa isang paaralan sa Tacloban. Lahat naman po kayo aware sa dalawang estudyante na isang grade 9 at isang grade 10 na nag-uusap. Grabe yan, nabasa niyo ba yung chat nila? Nag-uusap sila at talagang papatay sila at sinasabi nilang hindi naman tayo makukulong kasi hindi tayo sakop ng batas. Grabe po, Grabe po, alam niyo yung nakaka-shock na makita yung kabataan na yon o yung mga kabataan na yon. Dahil dito maraming magulang, guro, mga tao ang nagtatanong, paano nangyari ito? Ano ang nangyayari sa ating kabataan? Ligtas pa ba ang ating mga paaralan? Ngayon, mahalaga ang tanong na yon, kailangan ng seguridad, kailangan ng maayos na sistema sa paaralan, kailangan ng pagbabantay ng pamahalaan, kailangan ng pananagutan ng mga may hawak ng armas, kailangan din suriin ng impluwensya ng online world, social media, yung mga violent games, digital communities, sa isip at damdamin ng kabataan. Ano po? Pero alam nyo, mga minamahal, ang isang malaking tanong sa akin bilang ama, bilang tatay, ay hindi kung anong nangyari. Ang malaking tanong sa akin ay ito, at tanong dapat sa atin, sino ang humuhubog sa puso ng ating mga anak? Kayo ho ba'y siguradong ang anak nyo'y hawak nyo? At sigurado ho ba tayo na talagang disipulo natin at disipulo ng Diyos ang ating mga anak? Mga kapatid, mamaya mayroon po akong bibigang pagdidiin, babanggitin ko lang po ng kaunti. Tayo ay nabubuhay sa henerasyon na halos lahat ng aspeto ng buhay dumadaan sa screen. Oho. Noon, ang pangunahing umuhubog sa isip, pagpapahalaga at pananaw ng bata ay ang pamilya, simbahan, Biblia, komunidad, guro, personal na mentorship. Ngayon po, hindi na. Ngayon po, TikTok, Instagram, YouTube, Netflix, memes, viral trends, online influencers, online communities, giving communities at digital platforms. Mga minamahal, nais kong buksan ang inyong unawa ngayon. Buksan natin talaga ang ating unawa ng mabuti. Hindi lahat ng nasa internet ay masama. Tama yon. Ngunit kung ano ang paulit-ulit na nakikita, naririnig, pinapanood at kinukonsumo ng bata ay unti-unting humuhubog sa kanyang isip, damdamin, hangarin at pananaw sa buhay. Tama ho ba? Ngayon, kaya dapat nating itanong, mas madalas bang naririnig ng ating mga anak ang tinig ng Diyos o ang tinig ng mundo? Mas madalas ba silang turuan ng salita ng Diyos o ng algorithm na mamaya bibigyan ko po ng pagpapaliwanag? Mas kilala ba nila ang mga influencers kaysa Panginoon? Mas kabisado ba nila ang trending content kaysa katotohanan sa Biblia? Hindi sapat na tanong ng magulang, nasaan ang anak ko? Dapat itanong, sino ang kasama ng anak ko sa kanyang isip? Sino ang nagtuturo sa kanyang puso ngayon? Anong mundo ang pumapasok sa aming tahanan kahit sarado ang pintuan? Mga minamahal, ito'y seryosong usap. Mga tatay, mga nanay, seryosohang usap po ito. Hindi ito biro. Ang pinakamalaking krisis, alam ko po, tama naman tayo, naniniwala tayo sa total depravity. Ako naniniwala doon. Ang puso talaga ng bata, puso natin, factory of evil. Tama ho? Pero alam nyo, sa Bible, naglagay din ang Panginoon ng restraining grace or yung means of grace para yung puso ng mga anak maitama. Ang unang nilagay niyan, pamilya. O para maituwid siya, nilagyan ng gobyerno.
nilagyan ng simbahan, nilagyan ng batas para ma-restrain yung evil. Kung wala yan, lalong matindi po ang ating mga anak. Ang pinakamalaking krisis ng ating panahon ay hindi lamang krisis ng seguridad, edukasyon o teknolohiya. Ito po'y ang krisis ng puso. There is a crisis in the heart, mga minamahal. May krisis sa puso. At kahit dito, mga minamahal, sa usapin na sila po'y inalis sa lugar ng Ehipto papunta po sa isang magandang lugar na promised land or nagsisimbolo ng tinatawag na prosperity or maybe dominance, alam nyo, ang binibigyan pa rin ng Diyos ng malalim na pagtuon, puso. Yung puso. Opo. Kaya ang sabi po dito, mga minamahal, inyo pong tingnan, makikita po natin, sabi po dito, ang mga salitang ito, nasa na yung aking, yan, historical background, yan. Ang lahat ng Deuteronomy ay naglalaman ng huling pangangaral ni Moises bago sila pumasok sa lupang pangako. Nais ko po makita niyo muna yung context. Ang Deuteronomy ay nangangahulugang ikalawang kautusan or mas tamang sabihin, muling pagpapahayag o pagre-rehearse ng kautusan. At ang nakakapanghalang dito, nung i-rehearse ang 10 Commandments, ang 10 pala is equal to 1. Isa lang pala ang utos. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Yung 10 naging 1. Pagdating ng gospel, yung 1 pwedeng equals 2. Ibigin mo ang Diyos ang higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngayon, mga minamahal, ito po'y pangangaral na ibinigay sa kapatagan ng Moab sa silangang bahagi ng Ilog Jordan bago tumawid ang Israel papasok ng Kanaan. Ibig sabihin, mga minamahal, sasakupin po nila ang Kanaan. Gusto po ng Diyos na kanilang makonquer ang Kanaan, pero ayaw ng Diyos na sila'y maging Canaanites o mapagaya doon sa kanilang pupuntahan. Ang unang henerasyon na lumabas sa Ehipto ay namatay sa ilang dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at pagsuway. Ngayon po, pinapaalalahanan ni Moses ang bagong henerasyon na kung mananatiling tapat ang Israel, kailangang maipasa ang katotohanan mula sa isang sali ng lahi patungo sa susunod. Ngayon, meron po akong gustong puntusin dito. Alam ni Moses na hindi siya makakatawid sa lupang pangako. Malapit na siyang mamatay, kaya ang kanyang salita ay mga huling habili ng isang lingkod ng Diyos sa bahay ng Diyos. Nais ko itong pakakunin nyo, mga minamahal. Inyong pansinin yung 10 to 12, di ba? Kapag nakuha nyo na ang lupang pangako, nakapasok na kayo, ini-enjoy nyo na ang mabubuting bagay na hindi mo pinuno. Alam nyo, nakakatuwang tinan ang blessing at lahat ng meron tayo sa anggulo na hindi talaga tayo ang nagsikap. Hindi talaga tayo ang nagtrabaho. Pero ito ang gusto kong inyong mapansin. Walang kabuluhan ang pagmamayari ng lupain kung mawawala naman ang pagkakilala nila sa Diyos. Possessing the land would be meaningless if they lost their knowledge of God. Sometimes Pastor, we pray na itong mga member natin magtagumpay, kumangat sa buhay. Pero delikado minsan dahil kung inyong papasinin, maraming trend ng buhay Kristiyano na kung kailan napusas nila ang parang tila promised land, saka naman nawala ang pagkakilala sa Diyos. Mga minamahal, buti pa nung mahirap, buti pa nung walang masyadong maipagmamalaki sa buhay, na tila baga napaka-sweet, napakasarap ng pananampalataya sa Diyos. Kanina, dinadama ko si tatay habang nakikinig yung pagtitiwala sa Diyos. Pero paano kaya pag ito'y pinagpala na ng Diyos at nasa promised land na? Ganyan pa ka rin kaya ang kanyang mga salita? Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang ilang, kundi ang kasaganaan. Maniwala kayo. Ano sabi? Mahirap sa mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Sometimes we think, doon sa pagkamal natin ng mga material na bagay, parang ang dating bagay, lalo tayong sasagana. Pero ang totoo, maraming sumagana sa material ang naging dukha sa espiritual. Pero marami namang dukha sa material, masagana
sa espiritual. So mga minamahal, kapag komportable na ang buhay, madaling lumamig ang puso sa Diyos. Ito yung konteksto nito mga minamahal. Kaya po, ngayong pong umaga, mga minamahal, o ngayong hapon, damdamin natin ang kalagayan ng ating mga puso. I don't know kung nasaan tayong kalagayan ngayon, mga minamahal. Kung tayo nasa tinatawag na promised land, o papunta pa lang tayo ron, pero meron siyang isang malaking concern sa atin, mga minamahal. Napakaganda ng kanilang pananampalataya. Napakaganda. Sa 4 and 5, tinatawag itong Shema ng mga Hudyo, kung saan ito'y halos kanilang doctrinal statement na ito'y kanilang nire-rehearse. Tayo mga Baptist, grabe din po ang ating pananampalataya. Talagang nakakatuwa at nakakagalak. Pero ang malaking tanong at malaking dagok sa mata sa kasaysayan ng Israel ay pagdating po sa Judges chapter 2. Alam natin ito. Alam natin ang Judges chapter 2. Ang kwento po, ang nangyari sa verse 10 ay, ang sabi po, at ang buong lahing yaon ay nalakip din sa kanilang mga magulang at dooy may ibang lahing bumangon pagkamatay nila na hindi nakilala ang Panginoon ni ang gawa na kanyang ginawa sa Israel. Merong isang masakit na babala. Yes, merong dakilang pahayag ng pananampalataya. Ano ho? Napakaganda. There is one God. Meron lamang isang Panginoon na dapat nating kilalanin, na siya iibigin natin ng higit sa lahat. Larawan ng lahat ng doktrina na meron tayo. Pero mga minamahal, ang sabi ng talata, meron pong isang masakit na babala sa atin na sa panahon po ng Judges, merong bumangon na ibang lahi na hindi kilala ang Panginoon ni ang gawa ng kanyang ginawa sa Israel. Atin po itong pakatingnan, mga minamahal. Pumasok sila sa promised land, nagtagumpay sila, yumaman sila, nag-dominate sila, naging tributaries nila yung mga tao. Ano ho? Minsan yun ang concern natin, minsan sa church, gusto natin pagpalain lahat ng ating mga miyembro. Pero mga minamahal, kapag ang pinag-uusapan sa atin pong buhay bilang mga tao, hindi naman ang pinag-uusapan lang natin ay kung ano yung mahalaga sa loob ng 100 taon. Kundi kung ano yung mahalaga at tatagal pagkatapos ng 1,000,000 taon. Hindi ho ba? Ano yung pinakamahalaga? Ngayon po, nakita natin dito sa liwanag ng banal na kasulatan, ano nangyari sa mga ito? Bakit may lahing bumangon na hindi kilala ang Diyos? At malaking tanong sa atin, pagkatapos ang aking lahi, pagkatapos ang ating lahi, yung kayang ating mga anak, parehas pa rin ng pagkakilala sa Panginoon. Alam niyo, napansin ko ito sa mga worker at sa mga pastor. Maraming mga pastor na noon ay handang mga magtiis at maghirap na hindi na nila gustong mangyari sa kanilang mga anak ngayon. Nag-iiba sila ng pananaw. Akala natin, minsan, doon sa pagpapaganda ng kanilang buhay, doon natin sila maiituwid ang kanilang pananampalataya. Pero pagka sinilip po ang puso, hindi na nila kilala ang Diyos. Meron nga ako nabalita ang isang pastor, umimik Ito na may kwento lang din ng isang pastor na minamaliit ang panalangin dahil nasa kanya na pastor lahat. Sabi ko, grabe, nakakatakot yan. Hanga-hanga tayo sa mga naka-Tesla. Nakahanga-hanga tayo sa mga naka-BYD. Hanga-hanga tayo sa mga nag-possess di umano ng promised land. Pero kapag sinilip mo ang puso, hindi na nila kilala ang Diyos. Mga minamahal, usapan itong marubduban sa ating mga puso. Kaya po ngayon, yan po ang konteksto dito. Hamon sa atin. Ano ba talaga yung mahalaga sa ating mga magulang? Given na po yun. Ako'y magulang din. Pag naungot ang aking anak, gusto kami maibigay. Katuwaan natin yun. Naungot ang tablet, nahingin ng iPad. Bihira. Pag-loan kaya. Di ba? Ibig sabihin, madali namang gawa ng paraan yun
Pero ang hindi madali ay ang ating puso ng mga anak ay mapaibig natin sa Panginoon. Yun ang mahirap. Madali namang magpakain. Kaya tinan nyo dito, hindi masyado binigyan. Magtatrabaho. Hindi. Alam nyo, sabi ng Diyos, ito ang aking utos, ito ang inyong gagawin, iibigin mo ang Panginoon mo Diyos ang buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Sinong kausap? Di magulang. Kaya mga tatay, mga nanay, at mga magmamagulang pa. Kaya kapag nagnasa tayong mag-asawa, tinatanggap natin ang responsibilidad ng pagpapasa ng ating pananampalataya. Kaya kung hindi handang magpasa, huwag nang mag-asawa. Nabalita ako pa sa India pala, ang nahanap talaga ng mapapangasawa pala yung mga magulang. Hindi sila. Inihahanap talaga. Kaya yung isa daw kaibigan ni Ma'am Jay, nag-iimbita, ikakasal ako sa December, hindi ko pala alam kung sino. Kasi inihahanap siya ng magulang. Bihira. Okay pa yung sa atin? Ihahanap tayo ng ating magulang. Kung di ka magpapasa na ng pananampalataya, bakit pa mag-aasawa? Yun ay ang nakalagay dito, mga minamahal. So, ibig sabihin, ang mataas na concern ng Diyos sa buhay ng pamilya, mga kapatid, ay ang maipakilala siya. Yun lang Pagdating nyo ng promised land, na-possess nyo na, ini-enjoy nyo na, ito ang inyong gagawin. So ngayon po, titignan natin yung laman ng commandment. Yun lang po ang ating bibigyan ng pansin. Meron lang po akong ilang puntos dito. 3 lang po ito. Na maraming laman. Number 1, tingnan natin. Number 1, ang ating titingnan, paano po ito, ang gusto ko lang pong maintindihan natin ngayon, yung mismong laman at yung programa ng Diyos mula sa 1 to 9 na inilatag sa atin ng Panginoon. Okay, number 1, paano natin magagawa yung legacy? Tama yung bulay From heart to home. Tama yun. Nagsisimula sa Diyos ang kautusan, ipapasok niya sa puso ng mga magulang at ipapasa sa tahanan. Ang liwanag, yun nga ang nakalagay. So, ang depository mula sa kapahayagan, ipapasok ng Diyos sa puso ng mga magulang at ipapasa sa tahanan. Yun talaga nakalagay doon. Kaya po, titingnan natin ito. Number 1, tinan po natin. Heart. The word possessed. Yun po ang unang point ko. Heart, the word possessed. Yung puso na ang salita ng Diyos ang kumukontrol. God's word must first capture our hearts. Yun ang una. God's word must first capture our hearts. Ang sabi po dito, tingnan natin po, mabilis lang po ito. Verse 1 to 3, inyong pansinin. Inyo pong tingnan. Under this point, hear His commands. Hear His commands. Kailangan natin pakinggan. Ang sabi ng verse 1, ito nga ang utos, ang palatuntunan at ang kahatulan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupaing inyong aariin. So narito, ito ang utos, ito ang palatuntunan, ito ang kahatulan. 3 po yan. Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kanyang utos na aking iniutos sa iyo at sa iyong mga anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Dinggin mo, O Israel, at iyong isagawa upang ikabuti mo at upang kayo'y dumaming maigi na gaya ng ipinangako sa iyo ng Panginoon ng Diyos ang inyong mga magulang sa lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Para mangyari ito, una sa ating mga magulang, hear His commands. God's command come from Himself. Yes. Opo. Sinimulan ni Moises sa pagbibigay ng diin na ang mga utos sa ito hindi nagmula sa tao, kundi mula sa Diyos, mga minamahal. Hindi lamang nagbigay ang Diyos ng mungkahi, inihayag niya ang kanyang banal na kalooban. Kung isa-isahin natin, 3 ito mga utos, tumutukoy po sa mga tuwirang kautusan ng Diyos o mga doktrina, palatuntunan, mga tumutukoy sa mga itinakdang alituntunin ng Diyos para sa kanyang bayan, kahatulan, tumutukoy sa mga makatarungang pasya,
at pamantayan ng Diyos. Ang sabi po dito, mga minamahal, ay atin pong pakinggan tayong mga magulang ang unang dapat nagbabasa, nakikinig, umuunawa at gumagawa ng salita ng Diyos. Napakaliwanag naman mga minamahal, hear His command. Para mapalagay sa puso ay kailangan nating pakinggan. Kailangan nating marinig. Naalala ko nang ang Diyos ay nakipag-usap, una niyang kinausap, sa larangan, sa kwento, naalala ko pa minsan, unang kinausap si Abraham. Kinakausap niya si Abraham, yung tatay. O yung mga magulang, mga minamahal. Upang yung programa ng Diyos na ito na maipasa, kailangan nating pinapakinggan ang kanyang mga utos. Paanong mangyayari na yung ating mga anak ay ating matuturuan nang hindi natin napakinggan ang sinasabi ng Diyos. At tayo mismo ay hindi nakikinig. Kaya kung sa service, dapat ang pinaka-aktibo nakikinig mga tatay at mga nanay. Tama ho ba? Oho, dapat nauunawaan natin, mga minamahal. And then, tingnan natin, God's commands are given. Ibinigay po yung command. Yung pahayag. At ang purpose ng Diyos sa command na ito, ang sabi, upang matakot sa Diyos, upang maipasa ang katotohanan sa susunod na salin ng lahi. Ang sabi dito, napakaliwanag, ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan ang lahat ng palatuntunan. Ibig sabihin, mga minamahal, gusto ng Diyos na makuha ang iyong puso, maintindihan mo ang kanyang kalooban, hindi mo pwedeng maipasa ang wala sa'yo. Kung yung takot na yun, anong ipapasa mo sa iyong anak? Anong sasabihin mo sa iyong anak kung hindi mo nakuha? Ay, tinan niyo po, bago pa sabihin iniutos sa iyo, sa iyong anak at sa anak ng iyong mga anak, ang sabi, ikaw muna yung matakot. Gusto ko lang ating maintindihan yung program. Ibinigay ng Diyos, pakinggan mo, ang layunin ng Diyos sa kanyang mga utos upang makilala mo siya, matakot sa Diyos, at maipasa ang katotohanan sa susunod na salin ng lahi. Napakaliwanag, talagang ipinagtiwala sa ating mga magulang ang pagpapasa at pagtuturo. Mamaya atin titinan kung paano gagawin. At upang maranasan ang pagpapala ng Diyos sa verse 3. Nandun yung mga blessing, nandun yung mga pagpapala. So, mga minamahal, kaya lamang, ang nakakalungkot, nagkaroon nga po ng problema. Na hindi po ito pinakinggan ng mga Israelita. Pagdating po ng Judges chapter 2, sa halip po na kanilang pakinggang mabuti at sundin sa kanilang puso, tinan niyo po ang Judges 1. Gusto ko pong inyong silipin. Ano ba nangyari sa kanila? Bakit ba bumangon yung lahi? Eto po, inyong silipin ito saglit. Judges, actually nasa Judges chapter 1. Ayan. Ang sabi po, naka-Josue pala, kaya hindi ko makita. Judges, yan. Si Josue pala yun. Judges chapter 1, verse 27. Tingnan niyo po ang nangyari sa mga ito. Ang sabi ng Diyos, palayasin ninyo ng buo, ito yung aking kautusan, sundin ninyo ang aking sinasabi. Pero alam niyo ang nangyari sa mga magulang na ito, sa mga hindi talaga sila nakinig. Hindi talaga nila pinakinggan ng seryoso ang sinasabi ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi ng 27, at hindi pinalayas ni Manase ang mga taga-Betsain at ang mga bayan niyoon ni ang mga taga-Taanak, ang mga bayan niyoon ni ang mga taga-Dor, ang mga bayan niyoon ni ang mga taga-Iblim, at ang mga bayan niyoon at ng mga taga-Migido, at ang mga bayan ng kundi ang mga Kananeo ay nagsitahan sa lupain yaon. At nangyari nang lumakas ang Israel sa kanilang pinapag-atag ang mga Kananeo at hindi nila lubos na pinalayas. Actually, pare-parehas po yung mga lahing yan. Ang command, palayasin ninyo, alisin ninyo yan. Pero ang mga Israelitang ito, huwag natin paalisin. Kasi may pakinabang na material. Naging materialistic po itong mga tao na ito, itong mga Israelita na ito. They prefer materialism over obedience unto the Lord, mga minamahal. Kaya ano nangyari? Ang naipadama at naipakitang mahalaga sa mga anak ay ang prosperity and dominance, hindi na iparamdam sa mga anak yung malalim na pagtitiwala at pagkatakot sa Diyos. Kaya naman bumangon ang lahi na hindi na nararamdaman ng Diyos. Alam niyo, nakakatakot ito. Anong ipinaparamdam ko sa aking tutoy at sa aking ining?
Oho, magandang ating makita yan. So mga minamahal, nakita natin, unang point natin, doon sa heart. Dapat yung heart natin is possessed by the Word of God. Ngayon, under that, ang una, hear His commands. Number 2, under that, is honor Him completely. Honor Him completely. Tingnan niyo po ito, mga minamahal. Nasa lahing puntos. Yan. Honor Him completely. Tayong mga magulang po ang kinakausap. Tingnan niyo po ang ibig kong sabihin. Deuteronomy chapter 6, hear Him, honor Him. Pagkatapos mong mapakinggan at unawain, ikaw ang una na dapat makaunawa at magsikap ng kanyang sinasabi. Tingnan niyo po ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5. Sabi sa mga magulang, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon natin Diyos ay isang Panginoon, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Hindi mo lang papakinggan. Ang command sa ating mga parents must love God wholeheartedly. Honor Him completely. Tayo ang unang pinapaibig, mga minamahal. Hindi ang utos sa atin, turuan nating umibig ang ating mga anak kaagad-agad. Hindi yun ang unang utos. Ang unang utos ay tayo ang unang umibig sa ating Panginoon. Yun po ang sabi. Ibigin mo ang Panginoon ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Alam nyo, isipin nyo po ito. Bakit dililinaw ng Diyos na siya iisa lamang at siya lamang ang dapat mahalin? Kasi yung lahat na nasa palibot, maraming Diyos dun eh. Tama ho ba? Kayo ba'y nakabasa na ng ibang mga religion na mayroong ganitong commandment na iibigin nila ang kanilang Diyos ng higit sa lahat ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip? May nabasa ho ba kayo? Bawa sa mga Cananeo, sa mga Pilisteo. Walang ganun, di ba? Kakaiba ito. Kakaiba, talagang nagbibigay ng kaibahan sa atin, mga minamahal, yung puso, yung kaluluwa. Hindi bahagyang pag-ibig ang hinihingi ng Diyos, kundi ganap na pagtatalaga. Ngayon po, ito ang ating gustong bulayin ngayon. This is the great commandment. Napakaliwanag. Iibigin mo ang Panginoon mo Diyos ang buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. Maliwanag kung bakit tayo nilikha ay para sa Kanya. Now, the greatest question of every parent, anong uri ng pamana o ligasiya ang aking iiwan sa aking mga anak? Pansinin niyo po ito. Kung ano din ang iyong minahal at inibig ng higit sa iyong puso. Ayon din ang maiiwan mo sa iyong anak. Maraming mga magulang ang nagsisikap mag-iwan ng lupa. Hindi ko sinasabing mali ito ha. Okay din naman ito. Pero pakapansin ninyo. Bahay, salapi, negosyo, edukasyon at iba pang material na bagay. Bagamat mahalaga ito, ang malino na itinuturo ng kasulatan na ang pinakadakilang pamana na maaaring iwan ng mga magulang ay isang buhay at tunay na pananampalataya sa Diyos. Bakit? Maaari tayong mag-iwan ng lupa, bahay, salapi, negosyo, sasakyan, alahas, edukasyon, propesyon, pangalan o reputasyon, iba pang material na ari-arian, pero napakaliwanag na banal na kasulatan. Job 1:21. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina at hubad din akong babalik doon. Ibig sabihin, ang lahat ng ito na pwede kong ipamana, hindi niya madadala. Tama ho ba? Ecclesiastes 5:15, kung paano siya lumabas sa tiyan ng kanyang ina, hubad siyang babalik. 1 Timothy 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, hindi rin naman tayo makapagdadala ng anuman palabas. Anong ibig sabihin? Hindi yun ang tunay na kasaganaan. Kasi hindi nga mailalabas ng mga anak natin eh. Tama ho ba? Hindi nila madadala, mga minamahal. Nung sabihin ng Panginoon sa John 10:10, na naparito ako upang magkaroon tayo ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ng buhay, anong tinutukoy niya? Minsan binubulay ko yun. Kung ang ibig sabihin ng Panginoon ay material na bagay, paano yung mga alagad? Nabuhay ng mahirap? Walang naipundar? Ano ang masaganang buhay doon?
Tama ho ba yun? Alam niyo, ang tunay na masaganang buhay, ito ang nakita natin at maliwanag na nasa banal na kasulatan. Ang mga alagad ay natapos at natapos ang buhay na walang-wala, walang ari-arian, walang magandang reputasyon sa mata ng mundo, pero ang taglay nila, katapatan sa Diyos, buhay na bigay ni Jesus at kasaganaan ng buhay ni Jesus sa buhay nila. Yung buhay na kanilang ipinamumuhay, ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Ang tunay na kasaganaan ay ang makilala ang Diyos, ibigin siya at lumakad na kasama siya, mga minamahal. Sana matanggap natin ito sa ating puso, mga minamahal. Tandaan natin, ang pinag-uusapan ay hindi kung ano ang mahalaga at tatagal sa loob ng 100 taon, kundi kung ano ang mahalaga at tatagal hanggang lampas sa 1,000,000 taon. Oho. So yun po ang nakikita. Bakit Diyos ang kanyang tinutukoy? Pwede kayong magpamana ng lahat, kaya nga lang, iiwanan nga nila eh. Huhubaran nga sila ng kamatayan isang araw. And then, naalala natin si Solomon sa kanyang realization sa Ecclesiastes chapter 2. Paborito ko rin po ito. Nagbulay siya. Sabi niya, sinubukan ko lahat, tinry ko lahat ng bagay. Lahat ng meron siya. Sabi niya, sinubok ko, una, karunungan. Sinubok niya ang karunungan at kaalaman. Ang kasiyahan at kalayawan, tinikman niya ang tawanan, aliw at pleasure. Aklat at pagpapakasaya, sinubok niya. Alak at pagpapakasaya, sinubok niya ang kasiyahang dulot ng alak. Malalaking proyekto, gumawa siya ng dakilang gawa, mga bahay, nagtayo siya ng mga bahay, mga ubasan, nagtanim siya ng mga ubasan, mga halaman at parke, gumawa siya ng mga hardin at halamanan. Ecclesiastes chapter 2 verse 1 to 5. Mga punong namumunga, nagtanim siya ng sari-saring punong kahoy. Grabe po ito. Mga pisikal talagang lahat ng ninasan ng kanyang mata, kanya pong inabot sa kanyang buhay. Mga punong namumunga, nagtanim siya ng sari-saring punong kahoy, mga tangke o dam ng tubig. Gumawa siya ng mga tipunan ng tubig para sa patubig. Mga alipin at tagapaglingkod, nagkaroon siya ng maraming lingkod. Mga kawan at bakahan, higit kaysa nauna sa Jerusalem. Pilak at ginto, nagtipon siya ng kayamanan. Kayamanan ng mga harit lalawigan, tinipon niya ang mga yaman ng mga bansa, mga mang-aawit, mga instruments, nagkaroon siya ng mga aliwan at musika. Maraming babae, kalayawan ng tao, tinamasa niya ang kalayawang hinahangad ng laman, kadakilaan at karangalan, naging dakila siya ng higit kaysa lahat ng nauna sa Jerusalem. Lahat ang ninanasan ng kanyang mata, walang nauuna sa kanya. Lahat ay napakasarap, naabot niya ang tugatog ng tagumpay. Pero nagbubulay si Solomon at tumitingin sa lahat ng kanyang ginawa. Sabi niya, walang kabuluhan. Tapos naisip niya, ikumpara yung sarili niya doon sa bobo, sa mga hindi nag-aral. Magaling kayo nag-aral, may liwanag, may direksyon ng buhay. Pero sabi niya, ang bihira, wala din tong kabuluhan. Yung mamamatay, ako yung mamamatay din. Alam niyo, sabi niya, sa liwanag ng kamatayan, walang kabuluhan ng lahat. Dahil iiwanan ng lahat, iiwanan natin ang lahat. Matuto tayo sa nakaranas na. Tayo, hahangarin pa lang natin. Parang natingin-tingin pa lang, siguro ari nagkagarni ako, mas magiging tapat ako sa Diyos. Mas mamahalin ko ang Diyos. Panginoon, pag ako'y yumaman, lalo siguro akong magiging aktibo sa Panginoon. Hey, hindi mo pwedeng huwag mong lukuhin ang sarili mo. Angel, huwag mong lukuhin ang sarili mo. Mga minamahal, si Solomon ay nakarating doon sa ganong kalagayan pero binulay niya, doon nagkawatak-watak at nagkasira-sira ang buhay niya. Alam niyo ang conclusion ng lahat ng bagay nung matapos sa ang lahat, sabi niya, isa lang ang pinakamahalaga, ikaw ay matakot sa Diyos at gawin mo ang kanyang mga utos. Wala nang pinakamahalaga. Lahat ay iiwanan, lahat ay kakalimutan. Lahat ay walang kabuluhan, parang hinahabol sa hangin. Oh, but why God is the greatest inheritance? Bakit ang Diyos ang pinakamahalaga? Alam niyo na naman ang mga kwentong ito, babanggitin ko na lang. Sa Matthew number 19, verse 16 to 24, meron dong isang rich young ruler. Alam niyo naman ang kwento, isang mayaman, di ba, isang kabataan. Ang agang-aga pa nagtagumpay agad, tumalino agad at nagtagumpay agad at naging mayaman.
humarap sa Panginoon, tinanong niya ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, anong gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Naalala niyo ang kwento, mga minamahal? Isipin niyo yun. Mismong ang Panginoon ang kanyang nakausap. Hindi preacher ang nakausap niya, mismong source ng buhay na walang hanggan, kausap niya. Pero ang inyong mapapansin, mga minamahal, he has been under the teaching of different good teachers. He has gone through the best education possible during his time. He has gone through the best training possible during his time. He gained and possessed competent skills that enable him to be a ruler. He has been taught of the law and the religious leader in his time. He has been respected because of his religious freedom and affiliation. Iniisip niyang alam na niya lahat ng posibleng malaman. Iniisip niyang nagawa na niya ang lahat ng posibleng gawin. Iniisip niyang naabot na niya ang lahat ng posibleng maabot. At kung ako ang tatay nito sa pisikal na kalagayan, marahil sasabihin ko, I'm so proud of my son. Nagtapos ang anak ko. Tinitingala ang anak ko. Yumaman ang anak ko, mga minamahal. Pero noong tumagpo na siya sa Panginoong Jesucristo at sinabi ng Panginoon sa kanya, iwan mo ang lahat at sundin mo ako sa aking buhay. Sundin mo ako. Anong sabi? Umalis siya. Na malungkot. In spite of these good things he possesses, he is still asking and seeking the assurance of eternal life. Anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? At nung sabihin naman ng Panginoon ang paraan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, hindi naman niya matanggap sa kanyang sarili. Tama ho ba? At ano nangyari? What pride of life left in his heart is emptiness. Emptiness. Mga minamahal, pakabulahin nyo, tingnan nyo kung anak nyo ito. Ewan ko kung masasabi nyo, I'm so proud of my son, kaya niyang yakapin ang kayamanan, pero hindi niya mabitawan at hindi niya mayakap ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Yakap niya ang bagay na maiiwan, pero yung bagay na mananatili magpakialam, hindi niya mayakap. Mga minamahal, pakaisipin nyo po ito. Ipinagkatiwala sa atin ang buhay ng ating mga anak. Yung mga anak natin, ipagpapatayan natin ang pisikal na buhay, ipapangutang natin yung mga yan para lang mabuhay. Ipagbibili natin ng lahat to the point, kaya natin buksan siguro ang ating katawan at ibigay ang kidney sa kanya, mga minamahal. Pero pisikal lang yon. Ang galing nating ipaglaban ang buhay ng ating mga anak sa pisikal, pero hindi natin kayang ipaglaban ang ating mga anak sa espiritual. Alam nyo mga minamahal, kung kayo po'y mga trabahador at nagtatrabaho, pag binulay nyo ang talatang ito, pag-uwi pa lang ninyo ng bahay, kayo nagsisimulang maging tunay na magulang. Mamaya, maintindihan yung aking sinasabi. But these people of Israel, they choose materialism, power, popularity, and spiritual. Alam nyo kaya nga spiritual, tira nyo, minsan iniisip ko, bakit kami bansang Pilipinas, hindi na yumaman? Minsan, itong mga lukong nasa gobyerno, biyaya din eh. Kanina, Pastor, kakayimot ang ating gobyerno. Kasi kung tayo namin magiging katulad ng Canada at Amerika, ano nang buhay natin? Baka naman tayo mamay kakaiba na rin ng mga kilos at ugali. Hindi kaya naman ito'y blessings in disguise. Sabi nga, na sa ating kahirapan, tayo mayaman sa pananampalataya. Sa ating struggle, lalo tayong umaasa. Kaysa puno tayo at puno. Alam niyo mga Israelita, nung napuno na, at naging dominated na sila, talo na nila yung mga kaaway, wala na ang spiritual na buhay nila. Kaya mga minamahal, honor our God completely. Mga minamahal, yung mayaman, alam natin yung mayaman, di ba? Nakita natin yung mayaman na nilibing kasama si Lazarus. Yung pa rin naman ang dulo eh. Ang buhay sa kabila, ang tunay na buhay. Pag tinignan natin ang anak natin, ano bang buhay ng anak ko pagdating sa harapan ni Kristo at pag humarap na siya sa judgment seat of Christ? Mga minamali ng pinakamahalaga. Yes, sinisikap natin, hindi ko sinasabing mali yun. Sinisikap natin gawin ang the best para sa ating mga anak. Tama ho ba? Oo, nag-o-overtime tayo, ginagawa natin ang lahat. Pero tandaan nyo po, mga minamahal, na ang ating mga anak ay hindi katawan lamang. Ang mga anak natin ay may kaluluwang buhay.
Nabanggit. Ito na may alam niya, nabanggit ko na ito, nababanggit natin. Huwag tayong katulad ng mga magbababoy. Pag napakain at nahugasan, ay okay na. Hindi naman ganyan ang ating mga anak. Pag napakain at nahugasan, ay okay na. Hindi, kailangan mong turuan yan, kailangan mong upuan yan. Kailangan mong ihubli yan at nasa atin po yan. So ano po yun? Honor God completely. Tayo dapat ang unang makuha kung tayong mga magulang ay hindi believe na ang Diyos ang pinakamahalaga, ay anong ipapasa mo? Kung hindi natin makikita ang Diyos ang pinakamahalaga at pinakamatinding yaman, paano mo naman sa sisikaping ituro sa iyong anak ay wala ka namang pagpapahalaga sa Diyos? At kung ikaw ay Kristiyano, anong ituturo mo? Anong meron ka? Anong inililipat mo sa iyong anak? Mga minamahal, sana nakikita niyo po itong bagay na ito. Honor God completely. Sana tayo ang mga unang umiibig sa Diyos. Kumusta po ang ating pag-ibig sa Diyos, mga minamahal? Naintindihan ba natin ang Diyos? Tayo ba'y ligtas na? Yun naman ang pundasyon Pero alam niyo, marami sa Kristiyano, ako taka dyan sa maraming Kristiyano, si Kristo'y Panginoon pagdating sa kaligtasan. Tinatanggap ko si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Saka pumunta pag namatay, si Kristo ang Panginoon ko. Bagay ito'y pagdating sa kaligtasan, siya ang Panginoon. Pagdating sa araw-araw na buhay, hindi siya ang Panginoon. Ay ako hindi sisimba mamayang hapon, ako may gagawin. Saan ka pupunta pag namatay ka? Palanit! Sinong Panginoon mo? Si Kristo! Mamayang hapon may service. Kailangan kami gagawin pa. Ay bakit Panginoon mo si Jesus pagdating sa kaligtasan, pero pagdating sa paggamit mo ng araw-araw mong buhay, ang Panginoon mo, ikaw pa rin! Hindi ko maintindihan. Panginoon mo siya pagpupunta sa langit, pero pagpupunta sa church, hindi mo siya Panginoon. Kaya ako yung nagtataka dyan sa mga nagsasabing, Panginoon ko si Jesus Pero ayaw naman sundin si Jesus. Mga minamahal. And then, verse number 6. Verse number 6. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. Hide His Word. Hide His Word. God's Word must dwell in our hearts. God's Word must dwell in our hearts. Ako po ay nakikisuyo sa inyo itong pakaunawain. Ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito'y sa iyong puso. Hide His Word. Nais ang Panginoon na yung puso, yung kanyang salita ay manahan sa kanyang puso. Katunog ito ng Colossians 3:16. Magandang connection ito. Colossians 3:16. Inyong tingnan po ito. Meron lang po akong gustong silipin. Colossians 3:16, ang sabi, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Saan daw po mananahan ang salita ni Kristo? Sa ating mga puso. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at mga himno at mga awit ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Doon po sa ating heart possessed by the Word, yung ating puntos na yun, atin nga pong i-review saglit, heart, the Word possessed, hear His commands, honor God completely. Dapat dumating talaga na ang Diyos yung pinaka-peak at pinakamahalaga sa atin. And hide His Word. Mga minamahal, hide His Word. Anong ibig ko sabihin na nakatago ang salita ng Diyos sa ating mga puso, mga magulang? Mga magulang, gaano na katagal kayong nakikinig ng Bible? Nakatago ho ba talaga ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso? Anong ibig kong sabihin? Sa Colossians 3, kapag nakatago ang salita ng Diyos sa ating puso, at tayo'y bagong pagkatao, ito po yung larawan na ipinakita ng Panginoon dito. Tingnan nga natin. Ang sabi sa verse 8, tatapot ngayon, ay inyo namang layuan ang lahat ng ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay mula sa iyong bibig. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa, yamang hinubadan ninyo ang datihang pagkatao pati ng mga gawa.
Kayo'y mga bihis ang bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan na iyong lumalang sa Kanya. Do'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at Hudyo, ng pagtutuli at hindi pagtutuli, ng barbaro, ng sita, alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat. Mga bihis kayo, gaya ng mga hinirang ng Diyos sa mga banal na minamahal na isang pusong mahabagin, kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod, habang nakatago ang salita ng Diyos, yung ating pagkatao, yung ating bagong pagkatao, ay unang umiepekto at nakikita sa atin, magtiisan kayo sa isa't isa. Mga mag-asawa, magtiisan kayo. Ay sadya, ano bakit gayon? Ay sadya sadyang may mga sira. Tama ho ba? Hindi ho nakapagtataka, sabi din mangagpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ibig sabihin ko, hide His word, mga minamahal, habang nakaimbak yung salita ng Diyos, umiepekto at nakikita sa ating buhay bilang mga magulang ang pagkataong ito, mga minamahal. Kung tayo agad pag nagagalit ay naka-Facebook, hindi tayo marunong magpatawad. Kaya ako nagtataka, nakatago ba talaga ang salita ng Diyos? Saan nakalagay yan? Ang dami nating naririnig. Alam niyo, iba yung marami kang alam na nako-quote mo at kapag tinatanong ka, nakakasagot ka. Kaysa pag dumadaan ka na sa mga sitwasyon na katulad nito, kapag talagang nakatago ang salita ng Diyos, ano man ang hirap, mga minamahal, nagagawa mong isabuhay yung sinasabi, yung pagtitiis, yung pagpapatawad at pagpapatuloy, mga minamahal. Kapag dumating na yung subukan ng relasyon, kapag dumating na yung mga kainitan, kapag yung mga tinatawag na mga pula at mga kahinay lumalabas sa ating buhay, sa church, dyan nakikita kung talagang nakatago ang salita ng Diyos sa ating puso. Hindi kapag tumatawa at walang bangayan. Hindi kapag tumatawa at lahat ay magkakasundo. Kapag nakita na natin ang kahinaan ni Pastor, nakita na natin ang mga kahinaan, ang mga nakatagong salita ng Diyos sa ating mga puso ay lalabas at magsasabi sa atin, ito ang dapat kong buhay, ito ang dapat kong ipakita. Hindi ako pwedeng ilabas ko yung dating pagkatao. Nakatingin yung anak ko. Anong pamanang ipapakita ko sa aking anak? Ugali ng mundo, ugali ng lumang pagkatao. Hide the word of God in your heart. Bakit hindi ko gagawin yun? Ang anak ko'y nakatingin sa akin. Hindi. Kaya ako'y yung mga magulang, may mga kaaway ng mga kapitbahay at mga kapatid sa Facebook. Akala mo may kung sino. Tapos mag-share ng post. At pag nag-share ng post, mga minamahal, hindi naman yun ang sabi ng salita ni Kristo. Kapag may bangayan, ay mag-uusap at magpatawad at magpakumbaba. At kayo'y magbigayan. Kung paanong pinatawad kayo ni Jesus, ay kayo'y magpatawad. Huwag niyong sabihin, Kristiyano, kayo na yung salita ng Diyos ay hindi magawang nakatago at hindi makapakialam sa iyong buhay. Hide this word. Your heart must be possessed. Kasi paano ka magtuturo? Paano mo ipapasa sa anak mo? Kung pagdating sa away lang ng asawa, may kakampi mo rin. Oo nga, loka nga yan si sister na ayaan. Ay di lalong tumindi ang init ng bait. Kapag mahal nyo ang asawa nyo at may kagalit, hindi nyo sila sasakyan. Kung mahal nyo yan, i-a-applet mo yan. Mahal kita, kaya ayaw kong magtatanim ka. Ayaw kong mag-iisip ka ng masama sa iba dahil mahal kita. Mga minamahal kayo, ba'y nandyan pa? Hide this word. Ang puso natin dapat, kaya tinan nyo ang sukatan, kayong mga matatagal na. Mga sinasabi nyo, matured na kayo. Pag dumating na ang pagsubok sa loob ng church, diyan yung makikita kung talagang nakatago ang salita ng Diyos sa inyong puso. Lalo na kapag leader ang may nakita kang kahinaan. Oo. Ano ang mamamayani sa iyong pagkatao? Laman mo, laban tayo, o salita ni Kristong nakatatag sa iyong puso. Maraming miyembro, hindi talaga nakatago ang salita sa puso Nakatago sa nguso.
Kaya magtataka ka pagka dumating ang pagsubok, hindi nila magawa. Kaya kayo po, ini-encourage kayo. Alam niyo ba si Pastor Cesar Hernandez, hindi perfect? Hindi rin naman ako perfect. Pero, nauunawaan ko yung salita ng Diyos eh. Ari ang sabi ni Kristo sa akin eh. Mamahalin ko siya. I will set my life as a support to Him. Pagaganin ko. Siya nakita, nababasa ko kasi. Hindi kayo magkasundo. Sala. Pero anong aking susundin? Susundin ko yung salita ni Kristo. Hide His Word, mga minamahalin yung heart. Kaya pag nakikinig kayo ngayon ng mga preaching, namnamin ninyo, panahon para pulutin at itago sa inyong mga puso. At kapag panahon na pangangailangan at dumating na, huhugutin mo ang salita ni Kristo at magsasabing, ito ang buhay ko, ito ang gagawin ko, ito ang sabi ng Diyos, hindi ng laman ko, hindi ng galit ko, hindi ng pagkatao ko, kundi ang Panginoong Jesucristo na nagligtas sa buhay ko. Yan sabi ng Panginoon, ang mga salitang ito'y sa iyong puso. Hello? Gising pa ho ba kayo? Kayo mga binata, akala nyo ba ako, grabe tayo mga single pa talagang, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Pagkatit may asawa ka na, maniwala kayo sa akin. Ako'y lalaki rin. Mga minamahal, ang daming mga, akala ko nung, basta kayo nagkaasawa, hindi na ako magkakasala. Basta ito lang, Panginoon. Ay, hindi pala totoo yun. Akala mo'y ay talagang pag hindi mo sinaway ang pagkatao at hindi na naiga salita ni Kristo, ay patay ka! Kung saan ka dadalhin eh. Tama ba? Hindi, ako, yung masasabing ang pag-aasawa ay gamot sa kasalanan, maniwala kayo, hindi. Ang gamot sa kasalanan talaga ay ang salita ni Kristo. Yun lang ang magpapatino, maniwala kayo sa akin. Oo, yun lang ang magpapatino sa atin. Kayo ba'y nandyan pa? Itutuloy pag-aho natin. Kakaunti na naman. Home. Second point, home, the word proclaimed. Home, the word proclaimed. Ang gusto kong inyong makita, bilisan na lang po natin at alas 6 na. Pauwi pa ako ng nasa gaan Deuteronomy chapter 6. Ayan, tinan nyo. Nasa na tayo? Di kayo 9 lang tayo. Kakaunti na. Verse 7. So, ayan, pinakinggan. Mahalin mo siya ng higit sa lahat. Makita mo kung gaano kahalaga ang Diyos. And then, sa iyong puso, lahat ng kanyang mga salita. Ay, dun mo palang magagawa yung verse 7. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Anong liwanagan na natin to ha? Mga tatay at nanay, kausap po talaga dito yung mga nanay at tatay. At hindi sinabi ko nag-Bible school ka o nag-aral ka, basta tatay at nanay ka. Ang sabi, ituturo mo ng buong sikap. Buong sikap. Teach them diligently unto thy children. Parents are the primary disciplers. The home is the first classroom. Ang ibig sabihin ng ituturo ng buong sikap, paulit-ulit na itanim at itarak. Araw-araw, paulit-ulit, may layunin, sinasadya, matyaga, masigasig, at palagian. Talagang may plano. Ang pangunahing tagahubog ay mga magulang, ang pamilya. Mga minamahal, ang pinagkatiwalaan. Ngayon po, gusto kong ating mapansin ito. Paano natin gagawin? Tingnan nyo to. Habang binabasa ko ito, sabi ko, pambihira kulang. Sabi ko, dami kong pagkukulang sa Panginoon. So, tayo po ang una, mga minamahal, na sabi magtuturo. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi po beware of substitute. Walang substitute parent. Sa atin po binigay, hindi church. Hindi kung sino. Kung ikaw ang tatay niyan, kung ikaw ang nanay niyan, ikaw ang unang kinausap na dapat magturo sa iyong mga anak. Maliwanag ho ba yun? O ngayon, papaano?
Ang sabi, isa-isahin natin. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Shall talk of them when thou sittest in thy house. Letter A, home conversation. When sitting in the house, pag-uusap sa tahanan kapag ikay nakaupo sa iyong bahay. The home is God's primary classroom. Yun po ang sabi. Sa oras ng pagkain, pag-uusap, pangpamilyang debosyon, pagkakataon para tayo magturo at magdisipulo. Mga minamahal, yun ang sabi dito. Pag nasa loob ng bahay, pagkakataon mo na yan. Pag-uwi mo ng bahay galing trabaho, pagkakataon mo na yan. Kaya hindi nagtatapos ang pagiging magulang kapag nakapagkatrabaho, kapag uwi mo ng bahay, doon pala nagsisimula. When thou sittest in thine house. Ewan ko paano pa ninyo ipapaliwanag. Yan na yan. Ang liwanag naman eh. Ibig sabihin, talagang nanaisin natin sasadyaing umuwi. Ngayon, pasintabi sa mga nag-a-abroad. Niisip ko ito kung paano mag-fit sa nag-a-abroad. I will not be extreme. I will not be extreme. Pero ito ang titiyakin kung mag-a-abroad ka. Magagawa mo to. Hindi ko alam kung anong paraan. Kasi tungkulin mo to. Tama? When thou sittest, ang sabi, opo. Kapag ang mga anak ay lumingon sa kanilang pagkabata, naaalala ba nila ang isang pagkakataon na ang tatay at nanay ko nakaupo at ako'y tinuturuan? O tahanang puno ng telebisyon, gadget at ingay lamang? Naaalala ba nila ang isang tahanang may panalangin, pagbabasa ng Biblia at may pag-uusap tungkol sa Panginoon? Mga magulang, hindi natin kailangang maging theologian upang maturuan ang ating mga anak. Ang kailangan lang natin maging tapat sa pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos at atin pong ginagrab yung opportunity kapag tayo po ay nasa tahanan, home conversation. Tiyakin natin, nakakausap natin ang ating mga anak. Opo. Ano pa? Ano sabi? And when thou walkest by the way, kapag naglalakad sa daan, highway conversations, kapag naglalakad sa daan, kapag nasa labas, everyday life provides opportunities for discipleship. Discipleship is life-on-life instruction para nakatutok. Talagang nakatutok, talagang paglabas siya ng bahay, titiyakin mong ikaw pa rin ang nagdi-disciple sa kanya. Yun ang ibig sabihin dyan. Every activities and journeys provide opportunities for discipleship, mga minamahal. Ang pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lamang sa oras ng debosyon, pang-araw-araw na buhay. Kaya po titiyakin natin, talagang mabigyan natin ng oras. We give presence rather than presents. Hello? Habang may nangyayari sa araw-araw, itinuturo ng magulang kung paano isipin, piliin, magsalita, magpatawad, magpasakop, maglingkod, at mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Mga minamahal, nais ko itong banggitin. Did you hear this word, algorithm? Discipleship. Pakinggan niyo po ito ha. Lalo na sa ating mga magulang na ngayon. Algorithm discipleship. Sino ang tunay na humuhubog sa puso ng ating mga anak? Ito po yung binabanggit ko kanina. Tayo ang henerasyon na halos lahat ng aspeto ng buhay dumaraan sa screen. Sabi po dito, noon, pangunahing humuhubog sa isip pagpapahalaga at pananaw ng isang kabataan, pamilya, simbahan, Biblia, komunidad, mga guro, personal, mentorship. Ngayon daw po, malaki ang impluensya ng TikTok, Instagram, YouTube, Netflix at iba pang streaming platforms, memes at viral trends, online influencers, online communities, dating apps. Maraming kabataan ang mas maraming oras sa ginugugol sa pakikinig at panonood sa digital media kaysa pakikipag-usap sa kanilang magulang, pastor o guro. Tama ho ba ito? Nangyayari ba ho ito? Mga minamahal, panahon na para i-address natin ito. Kaya dapat itanong, sino pa talaga ang nagtuturo sa ating mga anak? Sino ba ang humuhubog sa kanilang puso at pananaw sa buhay? Ang pag-ibig ngayon ay madalas, ito kayo maingat, natututunan sa digital world.
Yung pag-ibig. Maraming kabataan ang natutong tumingin sa pag-ibig at relasyon sa pamamagitan ng social media feeds, direct messages, stories and reels, online influencers, entertainment media, dating apps, at saka swipe culture. Mga minamahal, ito na yung habang nanonood sila, ito ang konsepto ng pag-ibig, Nakikita si Dingdong Dantes, nakikita si Maren Rivera, nakikita si mga artista. Ito ang konsepto ng pag-ibig. Ang neuroscience ay nagpapakita na ang paulit-ulit na pagkalantad sa isang uri ng mensahe o karanasan ay nakakaapekto sa paraan ng pag-iisip, pag-uugali ng tao. Ang simpleng salita, ang paulit-ulit na ating pinapanood, pinapakinggan at kinukonsumi, unti-unting humuhubog sa ating mga puso. Kaya araw-araw na nakikita ng isang kabataan, romantic thrill, sexualized content, perfect couples, relationship goals, entertainment na walang pananagutan sa relasyon, unti-unti, ano yun ang nagiging pamantayan nila? Habang napapanood nila yung mga perfect couples, akala nila walang away, akala nila walang bangayan, perfect. Ayun ang ideal ko, pero ang totoo, sa likuran nun, may mga away, may mga pag-aalitan, mayroong mga gulo sa kanilang buhay. And they thought, tama yun. Ayun ang kanilang parang pinaka pattern. Mga minamal, ang algorithm ng social media ay pangunahing dinisenyo upang mapanatili ang atensyon ng gumagamit sa platform. Dahil dito, ang mga content na kadalasan nakukuha ng maraming reaksyon, emosyon, pakikipag-ugnayan, madalas ay pinakapakita. Madalas yun nga po, sexualized content, relationship drama, provocative humor, conflict at kontrobersya, emotionally charged content. Ano po, nakikita nila yun. And then swipe. Pagka ayaw ko, replace. Pagka ayaw, palit. Habang ginagawa po nila yun, hindi nyo alam, ang kanilang isip ay dinidisciple na ng sanlibutan. Ngayon ang tanong, sino na talagang may hawak sa ating mga anak? Sino na ang humuhubog sa kanyang isip, sa puso at pananaw sa pag-ibig at buhay? Yung napapanood niya o yung ating itinuturong salita ng Diyos? Another, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, pagka ikaw ay nahihiga. Ganda, no? Pag ikaw ay nahihiga. Letter C, hushed. H-U-S-E-H-E-D. Hushed conversation. When lying down. Mga tahimik na pag-uusap bago matulog. Kapag ikaw ay nahihiga. Bedtime is an opportunity for, mga minamahal, for teaching. Sa oras na ito, maaaring sariwa pa sa anak ang nangyari sa buong maghapon. Hindi mo alam kung ano nangyari sa anak mo. May takot, may pagkakamali, may tanong, may saya, may lungkot, may tukso, may pangangailangan. Hindi nila magawang i-address, but the quiet conversation when they are lying down, quiet moments before sleep are opportunities for prayer, reflection, and thanksgiving. Hindi ho ba kayo ano ba pinagdaanan ng anak ko? Baka may nabubuo na sa kanila. Sino mag-a-address? Baka kabarkada, hindi ikaw na magulang, mas close pa sa kabarkada kaysa magulang. Isang pagkakataon para sa espiritual na pagninilay, mga minamahal. Dito maaaring matutunan ng anak na tapusin ang araw sa harap ng Panginoon, humingi ng tawad, magpasalamat, magtiwala, at magpahinga sa kanyang pagpapala. Kaya dito, kapag kayo'y nahihiga, and then, pagka kayo'y bumabangon, hope-filled conversation, when rising up, kapag bumabangon, mga pag-uusap na puno ng pag-asa sa pagsisimula ng araw. Every day should begin with God. Each day should begin with God through worship, prayer, and dependence upon Him. Hindi mo alam yung lalim ng gusto na pagdadaanan ng iyong anak kahit maliit na bata. Ay ako nga, papasok lang sa BSU. Ang alam kong tuturuan ko, pastor, ay mga matatalino. Isipin mo yun, matatalino, ay ako yung nanginginig. Tatangan ako doon sa, Panginoon, tulungan mo ako, magtuturo po ako, bigyan mo ako ng karunungan. Kay sarap na nakukuha ng mga anak natin yung comfort na yun. Doon sa when rising up. Mga minamahal, very intentional ito. Pag sinabing ituturo ng buong sikap, halos lahat ng panahon sasamantalahin mo. Alam niyo, habang minubulay ko ito, grabe po. Lahat ng pagkakataon ay pagkakataon para kunin ang puso ng ating mga anak. Hindi po ito isang simplihang pagtuturo. Sisiguraduhin mo bawat galaw ng kanyang buhay, sana'y nandun ka. Hello.
Sana'y namomonitor mo. O ngayon anak ko dalaga na. Kumusta ang puso niya? Natibok ka. Nagkakagusto ka. Ay baka ito'y sa kapwa babae at kapwa lalaki. Pantayan niyo po mga minamahal sa inyo, ipinagkatiwala. Huwag doon sa young people's leader. Huwag doon sa pastor lamang. Yes, ipa-attend din natin, mga minamahal. Pero ang sabi dito, mga magulang, ituro nyo ng buong sikap sa inyong mga anak. Tayo ang inuutusan at sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, make it a point na mahila natin, makausap natin, may pagkakataon tayo sa ating mga anak. Madali ho bang maging magulang? Mukhang hindi. Mukhang hindi. Tama? Mahirap po ito. And then third, heritage. Heritage. The word perpetuated. The first point, atin pong i-review lang ng mabilis. Our first point, heart. The word, possessed. Number 2, home. The word, proclaimed. And then last point, mga minamahal, heritage, the word perpetuated. Anong ibig sabihin? At ayong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. Alam nyo, nakikita ko dito, pwedeng literal to. Pero pwede nating spiritualize na yung salita ng Diyos nakikita sa gawa ng ating buhay, kamay, at nakikita sa ating mga desisyon at direksyon sa buhay ng ating mga anak. Na-establish, tinatayuan ng sambahayan ang mga salita ng Diyos. Mga minamahal, yung bang ating mga paninindigan, pagsimba, pakikipaglaban para sa tama sa Ebanghelyo, pagsusuko ng buhay, pagtitiis, pagsasakripisyo, pag-first fruit, pagtitithes, kita, nakatali sa ating mga kamay. Kita sa ating mga noo. Pero ang tanong, naka-establish na ba sa buhay ng ating mga anak? Pinag-iisipan ba natin na ituro sa kanila? Hinuhubog ba natin sa kanila, mga minamahal? So, heritage, the word perpetuated. God's legacy must be visibly displayed and faithfully passed on. Ang pamana ng Diyos ay dapat makitang hayag at tapat na maipasa sa ating sangbahayan. Opo, hold fast His word. Hold fast His word. Honor Him before the world. Honor Him before the world. Alam nyo, tayong mga nagtitiis na hindi natin ikinahihiya ang ating mga piniling paglilingkod. Kahit tayo lumalabas, alam nyo, pag tayo nag-social winning at tayo tumatayo, tinatawanan tayo ng mga tao, nakikita tayo ng ating mga anak, hindi tayo bumibigay, hindi tayo nagpapasuko sa nakikita sa mundo, mga minamahal. Yun ang ibig sabihin nun. Na naiipasa natin. We honor Him before the world and we hold fast, mga minamahal. Heritage, the word perpetuated. Huwag nating asahang yayakapin ng ating mga anak kung hindi naman nakatali sa ating mga kamay at sa ating mga noo ang kanyang mga salita. Hindi naman nakasulat sa mga pintuang bahay at mga pintuang daan at mga lagusan ng ating buhay ang mga salita ng Diyos. Huwag nating nasain. At kung hindi din natin gagawin yung home, the word proclaimed in a way na sinabi ng banal na kasulatan, ito na ho yung programa, ito na ho yung paraan, mga mag-aasawa pa. Hey! Ito yung program. Kaya ngayon ang tanong, nasaan ang anak ko? Sino may tangan sa anak ko? Ang anak ko ba'y anak ko pa? Anong alam na niya? Sino may control sa kanya? Paano niya dinadala ang mga takot at pangamba? Meron ba mga heart-to-heart talk? Kailan ka lang nararamdaman ng anak mo pag magagalit ka? Pag magmumura ka? Pag magmamamalo ka? Pero hindi ka naman kasama sa ibang mga bahagi ng kanyang buhay. Mga magulang, kasama po ako. Sana napaalalahanan po tayo sa programa ng Diyos sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilan Diyos, salamat ng marami. We just meditated Deuteronomy 6 verse 1 to 9.